Hello again guys, so this is the 2018 Honda CR-V 2.0 S CVT. So ito yung gas variant ni CR-V. Isang variant lang siya. So this color is modern steel metallic and yung presyo niya is 1,648,000 pesos. As you can see, yung exterior niya is same lang sila nung diesel na S na CR-V. Yung difference lang sa labas na makikita mo is yung fog light nito is halogen while the diesel variant is LED na. So same, may reverse camera and then 5-seater siya. So ito yung cover niya. Ayan yung sa likod. Ayan ito yung cover. So alisin ko lang. Ayan. And then, natatanggal to. Hindi ko na siya maaalis kasi medyo mahirap pag isang kamay lang yung gamit. And then, ito yung sa ilaw. Yung sa kabila, may ilaw din. Ayan. And then, yung use neto, ayan. And hilain mo lang to para mag-fold yung back seat. So, ayan, flat siya. At ang laki nung trunk space niya pag naka-fold to. Ayan. Ayan siya. So, as you can see, hindi siya pwede kang humiga dyan. Ayan, tatanggal naman yun. So, maluwang talaga siya. Ito yung floor mats niya. Then, tool set. Ayan. Yung extra, wheels. Spare tire. Ito yung susi niya. Wait lang. Ayan, ganyan yung susi niya. Push start engine na rin kasi to. Ayan. So, check natin yung sa loob. So, ayan. So, ito yung sa side. So, chrome accent. Ito. Tapos, leather na to. Ayan. Glossy yung pagkaka-black niya. Tapos, ayan. Alisin ko lang to. Angat natin yung upuan. Yan. So, eto siya. Yung leather, same pa rin. Color gray na malambot. Ayan. Tapos, may center armrest at saka cup holder din siya. Ayan siya. Tapos, may charging, may USB port. Ayan, dalawa. Tapos, aircon sa likod. So, ayan siya. May ilaw LED na rin. Ayan. LED na ilaw niya. And then, may side curtain airbag. Ayan. So, yung airbag neto is dalawa sa harap, tapos side curtain 4. So, 6. And then, meron pa siya sa side door para sa kamay. So, dalawa yun. So, 8 lahat in total. So, check natin yung sa loob. Ito pala yung ilalock mo siya pag yan. Soft touch lang, maglalak na yung kotse. And then dito, basta malapit yung susi, mag-open yung door. So, ayan siya. Ayan, may mga power folding side mirror, windows. Ayan. And then, ito yung interior niya. Tapos, height adjustment, manual na pinapump yan. Tapos, ito yung hangin sa gulong yan. 33 sa harap, tapos yun sa likod. So, check natin sa loob. So, ito naman pala, yung gas variant, may gear knob siya. Di kagaya ng mga diesel, di ba, electronic gear na pinupush. Push na lang yung mga niya. Yung pagsaselect, gear selector na. So, digital pa rin. Speedometer, same lang sila ng diesel and same lang din dito. Ayan, walang difference. Ayan, soft touch yung volume. So, ayan. Ayan siya. Pwede mo siyang iselect ng ganyan. Tapos, ayun sa gas tank, and then sa hood. Diyan mo siya bubuksan. Then, cruise control. Ayan, 40 speed bago mo siya maset. Monitor, same lang siya nung S variant ni diesel. Pero yung wala lang dito is wala siyang navigation. Yun yung walang navigation. So, ayan siya.
Yan, temperature. Yan, dual zone din siya. So, maka-adjust mo yung sa'yo, ma-adjust mo yung dito sa kabila. Ayan. Ito yung may second adjusting ng aircon. Ayan. Pwede dun sa touchscreen, pwede dun sa mga knob. Ayan siya. Tapos ito yung gear. Ayan. So, park, handbrake. Ayan yung handbrake. Ayun yung icon niya, yung red doon. Yan, naka-engage siya pag nandyan yan. Tapos, ito yung brake hold. Kahit naka-drive yung gear mo, hindi under yung kotse mo. Once na nag-full stop ka. So, park. May yung S pala for sports mode. Much mas powerful yung engine. And then, may icon button, power outlet. Ayan, center console. So, ayan siya. Ayan, may HDMI, dalawang USB port, tsaka isang power outlet ulit. So, ayan siya. Same lang. Nung diesel na S. Ayan, natatanggal naman to. Para lumuwang yung center console. Ito yung glove box. Ayan. Ayan. Ayan, chrome accent. Tapos to black, glossy black. Tapos ito yung glove box niya. Ayan. So, hazard. Ayan siya. Ayan. Ito pala yung ano na to, yung fuel consumption pala nito based sa mga feedback ng mga client. Nakaka 8 km per liter sa driving or 9. Kasi 2.0 yung makina niya. So, expect mo na. Tapos gasoline pa. Medyo magastos talaga yung ano niya. Yung consumption niya. Lalo na pag traffic. Kung di mo kailangan ng 7-seater, maganda to. Kasi maluwang yung compartment niya sa likod. So, ayan siya. Home. So, ayan. Wala lang siya navi. Same lang siya. Then, push start. So, eto siya. I-open ko yung hood niya. Yan. Check natin yung sa engine. Medyo maguguluhan lang kayo sa video kasi isang kamay lang yung gamit ko. Ayan. Mabigat yung hood niya. Wait lang. Ayan siya. So, halos electronic na lahat. Ayan, fuse box. Ayan siya. Yung kina-check na lang pala dito, madalas pag travel na malayo, yung engine oil, brake fluid, ayan, tapos yung coolant, of course yung mga ano, yung hangin ng gulong kung okay siya. Ayan. Yung servicing pala ni Honda twice a year lang, every 10,000 mileage or 6 months, whichever comes first. Ito yung computer box niya, kaya matipid naman. So, ayan lang guys. So, please don't forget to subscribe. Thank you. Bye-bye.